marami. Ilang beses na ako pinatay sa PBA. May sasagasaan pa nga ako, eh. Meron pang ditong aabangan kita sa labas, merong gano'n, eh. Pero talagang masakit. Wala naman nangyayari. Kasi alam namin tama kami, alam namin nakagitna kami. Oo, may integridad kami, nasa gitna lang po kami. Never po sumagi sa isip namin yung gano'n. So before nung wala pang coaches challenge, sir, meron bang mga tawag na nagkamali ka na pinagsisihan mo? Dahil di na na-review? Meron, sa tagal kong meron yung meron. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos at maiba naman tayo today. Hindi coach or player ang kakausapin natin today, kundi isa pa rin sa mga pinaka-importanting personalities na nasa loob ng basketball court, ang PBA referee. At ang guest natin today ay ang longest tenured PBA referee today, now on his 21st year as a PBA official. Dumaan na siya sa not just 1 or 2, but 5 PBA commissioner. So isa siya sa mga pinakakilalang otoridad sa basketball court. Walang iba kundi si Sir Manolito Noel Kilingen. Sir? Ay, magandang araw. Maraming salamat sa oras at nabigyan mo kami ng chance na syempre para may iba naman tayo, di ba? Puro player at coach ang pinag-uusapan natin ngayon. Other side naman ng court, yung mga referees, yung mga kung sino yung nakipagdiskusyonan yung mga players, eh. At syempre mga coaches. Pusa? Ayos naman, okay mo. Mabuti naman po. Yun, sa mga ating viewers, hindi lang siya referee, kundi rin, isang growing na barangay captain sa isang barangay sa Caloocan. So pag-uusapan din natin ang kanyang the other side ni Sir Nol. Pero ngayon syempre focus tayo sa pagre-referee ni Sir Nol. So ang pinakauna ko bago ko malaman, gusto ko malaman yung backstory mo, yung pinaka-background mo sa referee, sir. Ang isa sa curious kong gusto kong malaman sa pagre-referee, syempre subjective, sir, di ba, ang pagre-referee. Paano mo ginuguhit yung linya sa pagitan ng mga tawag na kailangan itawag sa mga tawag na pwedeng i-let go? Ganito lang yan. Ang pagtawag ng tama at doon lang po tayo sa ginaguide natin yung rules ng basketball. So, meron tayong obvious, kailangan makatawagan yung mga obvious foul. Kaya kailangan normal basketball lang po tayo. Yun po yung kung yung sinasabing ginuguhit, ano po yun, doon lang po tayo sa kung ano yung sinusunod nating rules dito sa PBA. Yun lang po ang itinatawag lang po natin. So kahit sabi mong subjective, medyo objective pa rin siya na may sinusunod kayong parang rules na ito yung itatawag mo, ito yung panawag, ito yung hindi panawan. So, klaro yun. Klaro po yun. Kahit minsan sinasabi ng coach or coach or player na hindi kayo consistent. Kumbaga, inaano pa rin na may klaro kayong pinagbabasehan. Meron po. Meron kami mga klaro pinagbabasehan. Katulad nga, nabanggit po kanina, yung pong hindi normal basketball. Yun lang po. Pag normal basketball naman, go. Game tayo. Ano example ng normal or hindi normal na Yung mga hard foul, mga obvious foul, yung mga ganun. Pero yung mga pwede namang hindi tawag, hindi naman natin itatawag yun. Halimbawa, body lang po sila. Yung mga ganun, pag lang hatawin, pag lang tuhurin, diba? Mas alam natin ba yung normal basketball? Yun, dahil meron ka ng panindigan sa pagre-referee. Balikan mo natin yung kung saan ka nagsimula. Siyempre, dun gusto ko malaman yung foundation mo as a referee. Paano ka nagsimula, sir, sa pag-referee? Anong year? And gaano ka nakatagal sa pagre-referee sa PBA? Since nung ako yung nagsimula mag-referee, nung naglalaro kasi akong basketball, eh. Then, nung sa lugar namin, nagpapaliga ako. Nung nagpapaliga ako, walang referee. Nung mga panahon yan, ako na nag-referee. Walang umaangal. Ibig sabihin, magaling akong referee. So, player ka doon tapos referee? Referee pag walang laro? Pag referee, pag ako nagpapaliga, ako nag-referee. Organizer ka rin na? Yes, opo. Pero may sarili ka rin, may pinaglalaro ka na team? Meron po, yung mga barangay, mga ganun po. So, yun. Tapos, nagsimula ako, nung makita ko na isang grupo, na
nagka-interes na puwede akong maging referee. So, nag-ano ako sa kanila, sumama ako sa grupo. Okey. Tapos nung mag-open ang PBL nung 1996, 96, okey. 96 ang PBL, ang commissioner namin ay si Coach Ying. Coach, uy! Yes, Coach Siya Ying, opo. Nag-apply po ako sa PBL, natanggap po ako. Nag-start ako 1996, no, 97 nag-start na ako mag-referee ng PBL. Tapos 2004 napunta ako, na-hire ako rito sa PBA. Na hanggang sa ngayon, nandito po ako na nag-o-OPC. Okey. So, 2 dekada ka na sir na nagre-referee. May naisip ka bang ibang gawin kung di ka referee? Meron, kung hindi ako pinalad siguro, pag-a-abroad. Kasi yung pag-a-abroad ang una nating kasi uso abroad nung araw, nung mga kapanahon ko, nakapag-abroad ako kung hindi ako naging referee. Anong trabaho sana yung kung sakali? Kung ano ang Kung ano available. kung ano available, kung ma-a-applyan natin. Pero ano ba yung pinag-aralan mo nung college or high school? Nautical po ako sa FIATI. Okey. Oo, dahil inabot ko lang po yung Tiktikalawang kasi takot ako sa tubig, kaya so na-segue po yun dahil nung naglalaro ako, pumasok nga sa isip ko yung parang magaling naman akong referee, kaya parang gano'n, dun ako namaling. So, hindi mo na na-apply yung pagiging nautical engineering or Opo, okey. oo, hindi ko na nai-a-apply, Na-undergrad kasi po ako no'n, kaya hindi ko nai-a-apply na kung nagseaman pala ako, 'di dapat, 'di ba? Pero Puwede rin sana. puwede rin sana, yun po. Pero mukhang blessing na naman, feeling mo blessing ba na in disguise na napunta ka sa Yeah. magandang karera na siyempre referee na isa ka na ngayon sa pinakasikat na at pinaka-beteranong referee sa PBA. Opo, parang blessing talaga kasi nakapagtapos mga anak ko rito, So, may 4 na anak ako nakapagtapos sa pamamagitan ng PBA, kaya malaking pasalamat ko sa PBA. Meron po akong nurse, Talaga? oo, meron po akong, psychometrician, Uy, meron akong okey, meron akong HRM, ta's yung bunso ko nasa National University ngayon nag-aaral, college. college po, oo. Kaya malaking pasasalamat ko sa PBA. Utang na loob ko po sa PBA yun, lahat ng nangyari sa buhay ko. Yun, so mamaya pag-uusapan pa natin sir about sa family mo, family life. But yun, ngayon balik tayo sa pagre-referee. How do you stay fit? Paano ka anong mga exercise ginagawa mo na siyempre 'pag pinapanood ka namin or kay lahat na ng mga referee, hindi mas parang dapat pa mas pagod pa kayo sa mga player dahil kayo 48 minutes kayo tumatakbo, Yes ano? po, So, oo. how do you stay fit to keep up with the players? Dito sa PBA may workout po kami na may twice, a week ang workout namin. And then may ano ako, may kailangan mag-extra ka, Kailangan maunahan mo si player, 'di ba? Kailangan mag-extra effort ka para magkaroon ka ng ano, ng Resistance. resistensya, oo. Kailangan kasi yun, dahil lalo sa mga nung kabataan ko, kailangan ko talagang para hindi ka mawala rito sa PBA. So, ano yung workout niyo na yung twice a week niyo dito, anong ginagawa niyang workout nun? Minsan sa court, tapos gym. Kailangan nagwe-weights po kami. Okey. Importante po kasi yun kasi kailangan daw magandang katawan, Gutom na dagdag pogi daw. Pogi mo so So, ano yung weight training, saan ka nagwe-weight training? Meron ba kayo dito sa sa office? anytime po. Parang may ano kayo, may Programa po ng, PBA, ganda. o binibigay po sa mga referees para ano, para yun nga, tapos may court kami, court training, and then kung ikaw yung nandito sa PBA, kailangan mag-additional ka sa bahay kung kung wala naman, di ikot-ikot ka lang sa mag-jogging-jogging pa. Yung court training, ano yung basketball? Di naman? Ano, ano yun, yung drills, drills namin. Kung ano yung mga ginagawa sa court ng mga referees, yun ang dinidrill. Yung speed, kailangan namin yun Okey. so, ganun po, yung mabigat po ang training.
So yun, may narinig rin na kasi ako, sir, yung ano, meron bang ano, parang weight limit daw na ini-impose ng PBA sa mga referees? Meron ba kayong kailangan sundin na weight to be able to referee in games? Yes po, meron pong depende sa height, tapos ilalabas yung weight limit mo. 'Pag ika'y sumobra dun, kahit na 0.2 lang, suspendido ka. Gusto mong masuspende, nabawas naman yun sa salary mo. Kailangan mo lang i-maintain o kailangan kung halimbawa sa akin is 78 kilos. Yun yung sa'yo, Oo. yun ang for your height. Yes, Okay. dapat 77. Below 78. No, below 78. Okay. Oo, yun po yung pinaka-ano namin, pinaka-ano sa weight. So kailan nagsimula yung ano na yan, yung rule na yan na sa mga referees? Matagal na yan, Okay. matagal na yan. Siguro since ano pa 'to, 2010 mga gano'n. 2010. 2010 din ba? Since 2010, na-hit mo yung 77. So, 78. Oo, kasi meron naman siyang ano, 78 kailangan hindi tataas. Okay. So Seven hanggang 78 ka. no, kailangan Ever since, never ka na na over na. na-over din ako. Oh, ano nangyari nun, sir? Na-suspend Okay. For a few days, gano'n. a few days lang naman, Oh. 1 week. So grabe rin, stricto rin pala talaga PBA sa ano, no? Opo, lalo Ref sa ano, sa weight limit. weight limit po, napaka-istrikto po. Kasi ano ba, tingin mo ba 'pag medyo naging overweight kahit papaano, kahit konti, makaapekto yun sa resistensya or sa mental aspect ng Yes, pag-referee? kasi unang-una 'pag nag-overweight ka, unang sasakit sa'yo tuhod, 'di ba? Pagtakbo ka, male-late ka, kasi mga player, pababa ng pababa. Kailangan paano ka, yung parating fit ka sa laban. So masasabi mo ba kasing kondisyon mo yung mga player, mga pro player? Siguro sa ngayon medyo made-delay na ako sa edad na. Pero noong medyo bata-bata pa ako, Yun, oo, man hindi aabot. okay. Yun, sir, siyempre referee, about yung mga kalakaran ng PBA referees, siyempre maraming mga nagrereklamo. Opo, Yun yung mga parang siyempre ano na yan, parang natural na yan, mga nagrereklamo ng mga player, mga coach, mga fans, narinig niyo. Anong feeling, sir, yung sigurado sanay na kayo, you've been refereeing 20 years, pero ano yung pakiramdam pa rin na nakakarinig kayo ng mga reklamo from the fans to the players to the coaches? so dedma. Kasi wala namang ibang maapektuhan 'pag ano mo, inabsorb mo yun, wala namang maaapektuhan kundi ikaw lang. So nasanay na siguro, nasanay na ako na kung ano may mga sabihin nila, wala, pasok dito, labas lang dito. Dedma mo na lang, kasi ikaw rin maaapektuhan, Opo. 'di ba? Yun na lang po ang ginagawa ko. May time ba na hindi ka pa sanay dati? Anong puwede mo ikwento na may siguro first few years mo ba sa pagre-referee, naapektuhan ka pa ba dati? Dati, Hmm. naapektuhan ako kasi siyempre bago ako, hindi tama nga sabi mo, hindi ako sanay. So kaya lang nung paglabas mo naman, ma pakiramdam mo parang mawawala, gagamitin ko ba yung damdamin ko rito? So hindi na, magtatrabaho na lang tayo ng tama. Ano yung pinakamasakit na narinig mo, sir? Na sa mga reklamo or mga bashers na Marami, marami. Ilang beses na ako pinatay sa PBA. May sasagasaan pa nga ako, meron pang ditong aabangan kita sa labas, merong gano'n, Pero talagang masakit. Wala naman nangyayari. Ibig sabihin ano lang din nila yun, parang bang in the heat of the moment yes, oo, para bang 'pag ginanon ka nila, baka magbago yung tawag mo. 'Di ba gano'n naman talaga ginagawa nila, So hindi, para maratel, paratal nga, oo. So hindi naman, okey. sanay na, sabi ko kasi nasanay na ako. Yung mga banta-banta sa buhay. So mga death threat, umabot sa gano'n? Hindi naman, yung sasagasaan ka sa labas, sa mga fans sasamahan siya, Mga player coach di rin pa naman, Hindi naman maabot siya gano'n. Siyempre information. baka sila ma-suspend, sila ba Ano, su-suspend? mga fans lang po yun. Yun, siyempre nabanggit mo na yung mga pagiging firm despite sa mga reklamo, yung mga bashers. Paano mo paano ka nagiging nagkakaroon ng paninindigan despite all of those mga reklamo, mga sigaw,
paano mo na ano yung paninindigan mo Tumawag throughout the games? tumawag ka ng tama at tumawag ka ayon sa rules. Yun lang naman, eh. Wala ka namang ibang gagawin kundi itama mo lang yung tawag mo. Tapos na tayo ro'n. Kasi kung mali ang tawag mo lalo kang mabubulyawan ng tao. Itama mo, pag-aralan mo yung rules, yun lang. Yun, so nabanggit mo na sir yung yun, di naman tayo perpekto. Siyempre nagkakamali din yung mga referee, yung mga maling tawag. Yung mga time na gano'n sir, ano yung gaano kalaking bagay na minsan inaamin niyo rin na mali kayo at paano niyo tinatama yung mga maling tawag na yun? Yung pagkakamali namin, halimbawa si coach nagreklamo, tama siya at mali kami. Alam naman namin yun, eh, na nagkakamali, humihingi kami ng paumanhin. Right there and there. Yes, Yung sabi. yes. 'Pag, dead ball pinupuntahan namin, mali ho kami, akin po yun, nagkamali, gano'n po. Yun ang binabanggit namin sa kanila. Pero yung sinasabi mo na magbago ng tawag, hindi po. Kasi kailangan tama pa rin ang gagawin natin. Nagkamali ka na nga, mali pa rin gagawin mo. Yun kailangang tama ka na. Kasi maging ano mo na yun, eh, maging aral mo na yun na nagkamali ka. Mahirap kasi yung 2 beses ka humingi ng tawad sa coach. Di ka Seryoso. okey po. Yun po yun. Tama lang po yung tawag. Yung ayon po sa rules. Pero pag minsan nakikita ko, not just you, but yung mga ibang referees na parang minsan di niyo pinapansin yung mga player or mga reklamo ng coach. By design ba yun? Minsan di niyo pinapansin or may kailangan lang muna kayong kausapin or makipag-discuss ka muna sa fellow referee bago niyo sila balikan? Ganito yan. Kaya yung iba medyo dumano kasi ongoing yung game. Ongoing. Ongoing. Kailangan Live. ka ano. Focus mo live focus. Live, eh, live. Focus muna kami and then 'pag dead ball, doon sa binabalikan at doon namin kinakausap. Okay. Di naman deadma talaga sa Hindi po. Hindi magagapagalitan tayo rito. Bawal hong mandedma rito sa PBA. Kailangan po rito kung ano yung nangyari, sabihin mo sa kanya. paano ka rin nagkakaroon ng paninindigan na makipag-usap sa mga coach gaya ni the former PBL commissioner and ngayon rain or shine coach Yeng Guiao, one of the siyempre outspoken na coach, sinasabi niya kung ano yung gusto niyang sabihin. Paano ka na yung hindi ka natatakot sa mga ganong klaseng ano, sa mga approach ng mga referee ay mga coach? Ano lang naman yun, ang sinasabi mo 'pag nagkakamali, 'no? So, 'pag sakto naman ang tawag mo, 'pag tama naman yung tinatawag mo, hindi naman sila nagagalit sa'yo. Kung may mga approach silang na magtatanong, sasagutin mo lang. Kung halimbawa kung ano tinatanong niya kung about sa rules, sasagutin mo lang naman. Madali, okey naman siya, nag-a-absorb naman kaagad. Pero Sagot niya naman. sa mga ganong sumisigaw, hindi naman kayo natatakot na to explain your side? 'Pag sumisigaw na siyempre 'pag sumigaw na, mali na yung referee. Kaya kami pumupunta na, sinasabi, inaamin na namin sa kanya. Pero paano 'pag alam niyo na tama kayo, pero sumisigaw pa rin yung mga coach? Paano niyo how do you ano, yung kompromiso? Kinakausap pa rin namin siya. Sinasabi namin yung ano, na tama kami. Nakita na namin, ni-review na ho namin, tama ho kami. Yun lang. Saka natatanggap na naman. Na tinatanggap naman sa Yes, coach? kahit sinong coach, Okay. natatanggap nila. And masaya ka dun na tinatanggap nila Yeah. actually. Yes, masaya kami ro'n. Kasi Oo. ganon kahirap ang ano na, ganon kahirap pag yung pagre-referee, yung pressure ng pagre-referee. Yes po. Yun, let's stay with ano, sir, with Coach Yeng. Na-interview ko rin siya dun sa isang ganito rin, lockdown episode namin. May paparinig lang ako sa'yo na or papanood sa'yo na sinabi niya about referees, yung parang mindset ng referees na while calling games. Paparinig ko sa'yo to, ipapanood ko sa'yo to, tas gusto ko mag-react ka after mo panoorin to. Kahit hindi mo yan sabihin sa referee, alam ni referee kung sino yung malakas si impluwensya, mahina si impluwensya. Alam ni referee yun eh. So, kahit na technically equipped siya, kahit na maganda intention niya, if you have that subconscious thought, apektado pa rin yung judgment and decision making mo. So, it is very important for the referees to know na basta tama ginawa ko, paninindigan ako ng mga nasa itaas sa akin. Basta tama ginawa ko.
Paninindigan ako ng hindi importante rito sino mas maraming boto, hindi importante rito sino mas maraming pera, sino mas malaking kumpanya. Basta tama ang ginawa ko, safe ako. Ref, sabi mo dyan? Perception niya po yan. Kami gusto namin tama. Yung sinasabi niya po, basta't kami nanindigan, yung gitna lang po kami rito. Gitnang-gitna lang po kami. Hindi ho kami tumitingin kung ano. Gitna lang po kami. Yung mga binabagay niya, ano niya lang po yung perception niya po. Sorry. Pero naisip nyo ba yun na kunwari, yung team nga, mas maraming boto nga sa board or mas walang boto sa board, hindi nyo na, sumasagi ba sa isip nyo yun or hindi naman dapat maintain the focus during games lang talaga? Maintain lang kami sa post. Never sumagi sa amin po yun. Wala po. Never po. So kahit ano sabihin nila, kahit di lang si Coach Cheng, kahit sino mga coach na nagsabi na ganun, yun yung paninindigan nyo na you're staying focused. Kahit sino pa yung naglalarong teams. Opo. Gitna lang po kami. Okay. Kahit sinong team po yan. Gitna lang po kami. Pare-pares ang tingin namin sa bawat teams sa PLG. So all perception, kahit yung mga fans sinasabi nila na may pinapanigan or mga controversial na ganun. Yes po. Anong reaction mo sa ganun? Sa mga sinasabi ng fans na ganun? Kasi alam namin tama kami. Alam namin nakagitna kami. May integridad kami. Nasa gitna lang po kami. Never po sumagi sa isip namin yung ganun. Punta tayo sa sir. Sa mga pagbabago. So you've been, 2 dekada ka na, sir. Nagre-referee. Paano mo ikukumpara yung mga pagbabago sa mga officiating mula noong 2004 to ngayon? Malaking pagbabago. Anong mga malaki? Banggit ka ng mga Kasi key changes. nag-i-evolve ang basketball. Yung mga dating rules na ina-apply noon, nagbabago na sa ngayon. Meron na kaming ina-additional o meron kaming ginagawang pagbabago kasi tingin namin na mas maganda itong mga rules na gagamitin namin sa ngayon. Yun po ang malaking pagbabago kaysa nung araw. At the same time, yung mga teknolohiya na ginagamit namin ngayon ay mas angkop dun sa nag-i-evolve na basketball. Kasi katulad nung panahon na 2000 o something, isang review lang ang Isang screen. isang still lang. Ngayon po, marami. Kaya alam po namin yung Ilang screens? 3 bang? Parang pag nasisilip po sa likod, para 3? Parang 2, 3, ganun? 3, but yung isang malaking ganun, 10. 10. 10 angles. 10 angles po yun. Kaya yun po ang malaking pagbabago. Okay. Na nakakatulong sa inyo kung kunyari may angulo kayo, hindi nyo nakita, babalikan nyo dun sa replay. Yes. Nakikita, doon hahanapin kung bakit hindi mo natawagan o kaya bakit kasi natakpan dahil dito sa angulo na to. Ano ba tayong dalawa? Nagsulat ka ng number 6. Ano sa'yo? 6. Pag sa akin number 9. Yun po yung Perception. Parang perception. Oo po. Ganun po yun. Okay. So yun bigla ko lang naisip, sir. Di ba pwede nagre-review kayo ng mga calls last 2 minutes? Kailan kayong pwede mag-review ng calls? Yung pwede yung review pag the last 2 minutes or 3 minutes ng game. Ano yun? Whole game. Whole game pwede na kayo Pero yung last 2 minutes na sinasabi mo, sa out of bounds yun sa mga kasi merong rule sa last 2 minutes na mag-i-review lalo sa out of bounds. Pero yung throughout the game, kahit sa simula, pwede kayong mag-review na pwede niyong baguhin? Hindi, alam mo nga playground. Kailangan namin reviewin yun. Kahit na first quarter yan, may nangyari, kailangan namin reviewin. Tapos yung mga goaltending. Yun mga nire-review namin yun. Yung 24 seconds violation na pumapasa, nire-review po namin yun. Pero ay naging po yun. Throughout the game po yun. So kung may mga pagbabago sa tawagan, gusto ko rin malaman yung mga pagbabago sa mga players saka coaches na mga nakipagdiskusyon, mga nagrereklamo sa inyo. Ano yung mga pagbabago nun? Since nagsimula ka,
from 2004 to now, mas nagrereklamo na ba sila ngayon or mas masunurin na ba sila ngayon? Mas ano sila ngayon, mas nag-a-accept na sila ngayon. Tumatanggap na sila. Oo, kaysa Okay. noon kasi, nung araw hindi naman napa-practice. Ngayon na nung napag-aralan na ito pala ang pinakamaganda para hindi na gumanda ang basketball natin, Okay. ito yung gagamitin natin. Pag-usapan natin mga babaeng referees, sir. Oh. Parang gumanda yung parang inclusivity, may inclusivity na yung PBA na nag-hire na sila ng mga PBA referees or female PBA referees. Doon naman, anong mga pagbabago sa pagre-referee mo na meron ng PBA, female referees? Nagbabago ba yung, kunyari nagdi-discussion ka with a female referee? Paano yung, anong diferensya nun sa the way makipag-usap pa sa lalaking fellow referee? Walang pagbabago. Pantay-pantay ang tingin namin. Kay babae, kay lalaki siya. 3 referees na yung babae rito. Pantay po ang tingin namin. Walang sinasabing babae ka, lalaki, pareso. Pantay po ang tingin namin. Yun ang equality. Yun din ang, Equal po kami lahat. yun sir, speaking of balik tayo sa yun, mga reviewable, mga nire-review yung calls. Gaano kalaking bagay na meron ng coaches challenge recently? Naku, napakalaking bagay sa referees, sa players, sa coaches po. Malaking bagay po yun. Unang-una sa sa amin po, nagiging malaking aral po sa amin yan. Pag halimbawa ako na-challenge, tapos successful, malaking ano yun parang, teka muna, parang kailangan aralin kong maigi. Kung bakit saan ako nagkamali. Kaya malaking bagay po yun. Yung challenge po. Sa coach at sa player, alam ko malaking bagay din po sa kanila yan dahil pag meron silang call na hindi nila nagustuhan, pwede lang i-challenge, di ba? Yun ang malaking bagay na naitulong ng challenge na yan. So may mga successful challenges na naging ano ba sa'yo, parang gumaan yung loob mo dahil ay tama pala nung after the the replay. Yes. So before nung wala pang coaches challenger, meron bang mga tawag na nagkamali ka na pinagsisihan mo dahil di na na-review? Meron. Sa tagal kong meron. Kailan Anong nangyari nun or ano? mga goaltending. So ngayon kasi nare-review yun Ngayon dati hindi Meron bang mga crucial goaltending na nangyari na hindi mo na mali yung feeling mo mali yung tawag mo na? Meron, pero hindi ko na matandaan kung anong team. Okay. Hindi ko na matandaan. Pero may mga crucial na Meron. feeling mo kung tama yung tawag mo, kabilang team yung nanalo? Hindi naman Hindi ganun. naman. Ano lang, yung siguro naging advantage lang sa kabila. Yun lang yun. Ano yung change lang sa'yo nun? Kumbaga, mas nag-improve ka lang as a referee na hindi ko na to gagawin. Hindi ko na, as much as possible, sana matama ko na to in the Yes. future calls. Yes. Kasi pinag-aaralan namin Una, pinag-aaralan ko rin. Alam ko ikaw sa akin, ako pinag-aaralan ko rin. At pagdating dito naman, nag-i-review kami, napag-aaralan namin lahat yan. So yun nga, dahil may mga maling tawag, may mga reklamo, siyempre yung family mo sir, your wife, 4 kids, nakakarinig rin ng mga bashers. Anong reaction nila pag nakakarinig or anong sinasabi nila sa'yo? Hindi ko sinasama sa PBA. Ever since? Minsan pag birthday lang pero hindi ko sinasama. Kasi pag nakarinig yun, siyempre pamilya mo yun, baka mag-react. So doon na lang sa bahay sila manood. Kung meron man silang reaction doon, pag-uwi ko na lang, saan lang kami isa kong nasasabihin. Pero di sa PBA, never po. Kaya twice lang siguro nanood yung pamilya ko. Pag may birthday lang po. Okay. Ano sinasabi nila sa inyo? Sinasabi ba nila na mag-quit ka na dyan pa? Or huwag ka na mag-referee dahil baka di maganda sa health mo? Wala namang sinasabi nila. Wala naman silang sinasabing yun. Kasi unang-una, ako yung padre de pamilya. Kumbaga sa decision ko pa rin ang masusunod. Merong magsasalita yung anak mo pero hindi naman ganun. Hapyaw lang yun. Ano sinasabi? Okay lang. Parang galit sa'yo pa. Diba? Ganun. Pero okay lang ako. Inaano ko lang yun. Baliwala. Yan nga, kahit maraming mga nagrereklamo, mga basher, umabot ka dito, sir, ref, sa
nagre-referee 20 years, 21 years. Yes. What keeps you refereeing? Bakit ano yung motivation mo na umabot ka sa pagre-referee ng 20 years? Dun pumapasok yung parehas, yung integrity, dun po yun. Kasi hindi ka tatagal sa isang trabaho kahit anong uri ng trabaho kung may halong hindi maayos. Okay. Kailanman hindi ka diretso kung parehas ka. Hindi, pero personally, sir, ano yung nagpapasaya sa'yo sa pagiging referee? Bakit mo siya ginagawa patuloy? Bakit ka gumigising kada umaga na gusto mo yung ginagawa mo? Dahil nasa PBA ako, sikat ako. Iba. Yung fulfilling na gano'n siguro yun siguro para sa pamilya rin. Medyo marami na tayo napag-usapan sa pagiging referee. Let's shift to the other side, your other face naman ng buhay mo. Okay. Yun nga, again, sa mga viewers natin, barangay captain po si Sir Nol sa anong barangay? Sa Caloocan? Barangay 176D, Bagong Silang. Paano ka napunta sa, siyempre, 20 years ka sa pagre-referee, paano ka napunta sa public service? Siguro sa popular mo, naging popular ako nung nagre-refer ako sa PBA. 2018, inidyokan ako ng isang barangay captain na tumakbong kagawad. So kagawad yung simula? Kagawad unang simula ko. Doon ako nag-start. Tapos natapos ko yun ng 5 years. And then ng 2023, nanalo ulit akong kagawad. Second term ko. Ngayon, nagkaroon ng si Congress pa nagkaroon ng batas na hahatiin yung Bagong Silang na 6 na barangay. Yung 11993 na ginawa niyang batas, nahati na 6 yung barangay na pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Nito lang yan? Recently lang yan? A few years ago? September 21. Itong last year lang? Nagkaroon ng referendum eh. Okay. Tapos yun, nang mahati siya na nanalo yung yes, lahati na yung barangay. Naging 6. Okay. Napunta sa akin, since ako'y incumbent barangay kagawad, so lahat ng kagawad, itinalaga ni Mayor na ikaw ang OIC na barangay captain dun sa isang barangay. So kung taga-saan ka sa area, dun ikaw ilalagay. Halimbawa ako, sa Phase 8 ng 176D, taga-ron ako ginawa niyang OIC na barangay captain. So hindi mo in-expect yun, sir, na Hindi. bigla kayo ipopromote as barangay captain? Hindi. Kasi hindi sa hinagap, hindi pumasok po sa akin na gano'n na mangyayari. Kasi you have to be voted, di ba? Yes. In the first place, you have to be voted. Ngayon lang yung parang rare to na time na in-appoint ka, di ba? As a barangay captain. Okay. So yun, nadagdagan responsibility mo, lumaki responsibility mo. Paano ka hinanda ng yung pressures ng pagiging referee ngayon sa pagbabarangay captain? Siguro, masasabi ko lang parang dalawang side ang buhay eh. Pag papunta ako ng Araneta at schedule ako, ang focus ko sa referee. Pero kinabukasan, ang focus ko ay sa barangay naman. Yun ang... So, magkaibang mo, persona mo sa or ang kunwari dito sa PBA, stricto ka sa mga players, sa coach. Mas lax ka ba pagdating sa barangay or parehas ka rin stricto? Parehas din. Parehas lang sila. Kung gano'n ka stricto, gano'n din doon. Okay. Oo. So yun yung isa sa mga bagay na na-apply mo sa pagiging referee, yung Yes. pagiging stricto mo. Yes. Ganun din. Yun po. Kasi kailangan pong kailan parehas. Kung anong ginagawa mo rito, yun din yan. Yun ang pinakamaganda. Kasi umabot ako ng 20 years dito, 21 years. Apo. So, ibig sabihin maganda yun nangyayari. So, yun i-apply natin. Ano pa, magbigay ka pa ng ibang comparison kung paano mo makukumpara yung pagiging referee sa pagiging public servant. Ang referee kasi, iba, sabi, gitna, patas, iba.
Yun ang tiwala nila sa'kin kaya pagdating sa barangay kailangan nakagitna ka rin at patas ang pamamalakad mo sa barangay. Okay. Nai-apply ko yung sa PBA dun sa barangay. Oo, kasi kung hindi maganda ang ginagawa mo hindi ka tatagal sa PBA, hindi ka aabot ng 2 dekada. So ina-apply ko ngayon nung itong panibago yung aking pangalawang pisngi ng buhay, Okay. 'di ba? Yun kanina po ini-apply ko. So, as a barangay captain, ano yung mga projects mo, sir, na mga plano mo or ano na yung mga na-implement mo na? Marami, sa barangay namin unang-una, total, parang expert na ako sa basketball, nagpaliga, Okay, so 'di ba? sports development Sports, sana yung sports, tapos yung peace and order. Number 1 kasi peace and order para umunlad yung barangay, number 1 ang peace and order. 'Pag maganda peace and order mo, maganda ang kalakaran ng barangay. Okay. Ma yun po. So anong example ng peace and order na na ano, ikaw yung nagpatupad sa ano? Yung ano, yung roronda ka ng 12:00 ng Ng midnight. midnight. So ikaw pupunta ka mag-ro-ronda or may yung mga kagawad? Hindi, yung mga prop leaders o yung mga task force o yung mga tanod na sila tinatawag, yun ang nagroronda. Barangay tanod, Parang ito, yun ang nag-i-report na sa So feeling mo maganda naman yung ano, mga kinakalabasan ng mga proyekto mo na as barangay captain? sa kasi 5 months pa lang ako, sa tingin ko maganda naman ang mga feedback, ibig sabihin maganda yung nangyayari. Yun, ngayong barangay captain ka na, humahangad ka pa na ano, mas tumaas naman? Baka since naabot mo na 'tong barangay captain, nag-iisip ka na ba na mas mataas na posisyon in the future? Tingin ko hanggang dito na lang muna ako, kasi baka yung edad natin baka di na kayanin, eh. Hindi naman, hindi Oo, naman. kasi mga dito lang muna tayo, hindi na ako mangangarap ng kung ang sabi nga, kung ano dumating, yun lang. Kaya dito tayo focus tapos kung ano dumating, biyaya yan, eh, 'pag may dumating dun tayo. Yun, let's go to your family, sir. Pag-usapan natin referees, pagiging referee, pagiging barangay captain, family life. Kumusta ang pamilya mo? Anong ginagawa ng mga anak mo, your wife? Kumusta sila ngayon? Ang pamilya ko ay kahit sa ano kayo mas maano na yung pamilya ko, masaya naman. Kasi yung mga anak ko, mga trabaho. Ang isang anak Bakit mo? ko may isa lang may asawa na yung nurse nga ng Tala. Okay. Tapos yung isa yung psychometrician na nagtatrabaho na rin sa UCC of Caloocan sa engineering. Okay. Psychometrician is an engineer? No, Ay, psychometrician parang neuro, so parang doktor or parang gano'n. okay. Pero parang gano'n na rin Yeah. niya. Tapos yung bunso ko, yung panganay ko ay HRM. Oo, Saan na siya, sa hotel or anong nandito lang siya sa barangay. Okay. Tapos yung bunso ko, yun nag-aaral ngayon Sa NU? kasi Anong course na? computer engineer. Wala gusto mag-referee sa mga anak mo? Wala, eh. Wala si gano'n. Hindi ko alam, di ko alam. Siguro, Player? Walang gusto mag-player sa mga anak mo? siyempre nangangarap din sila kaya lang maiksi tubo, hindi naman siguro maiksi lang, eh. Okay. Ano, ikaw na pinakamatangkad sa pamilya or Meron yung may mas matangkad sa'yo? meron po. Okay. Naging varsity ng Fiati, si Chris Kilingbin, Chris? Okay. Kailan yan? Kailan siya naging varsity? 99 ba, mga gano'n. Late 90s? Late 90s Okay. na. Hindi siya nagtuloy? Hindi, Okay. hindi. Nag-work na lang kaagad. Hindi mo pinush na mag-PBA or kahit amateur? Edad na yun, eh. Dati, Dati hindi. hinayaan mo lang siya kung anong Oo, kung anong gusto niya, okay. ayun na lang yung sa kanya. Okay. Anong pinakamagandang advice, sir, na narinig mo sa buong buhay mo na ina-apply mo ngayon sa buhay mo? Ang pinakamagandang advice na nangyari sa buhay ko, yung diretso ka lang. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretso ka lang. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay, doon ka lang. So kung ano yung mindset mo sa pagiging referee, parang yun din pala yung mindset mo sa buong buhay mo Yes. na ina-apply mo? Yes, oo. Okay. So, yun, 21st year ka na dito sa PBA and
narinig ko nga kay Sir Eric na are you about to retire this year or hindi naman? Or, I mean, may plano ka na ba na mag-focus na talaga sa pagbabarangay captain or gusto mo pa mag-ano? Sa edad kasi, Mm. sa edad ko, siyempre pabata ng pabata nagiging pet akong PBA. Okay. So, baka hindi ko na atakihin ako sa gitna eh. Hindi naman. So ano na lang, by hanggang July na lang nagpaalam ako kay Coach Eric na, "Coach, payanin mo na akong" Yan. oo. Okay. Hindi naman porke may trabaho akong barangay captain, hindi ho, kasi hindi pa ako barangay captain eh, talagang Inisip niyo ng ganun. naisip ko na, Okay. oo. So, yun, dahil naisip niyo na yun na, future na inisip niyo. Ano yung gusto mong parang paano mo gustong maalala ka ng mga nakakilala sa'yo, mga fans, coaches, players ng time mo sa as a PBA referee? Makilala nila ako si Nol Kilingin. Hindi, yung siguro yung mga nagawa ko rito. Siguro yun lang yung dun lang ako maalala. Siguro kahit si Coach, maalala niya ako na 'pag ako nagre-referee, ang galing-galing ko. Yun, yun lang siguro at saka diretso po tayo. Magmula noon yun lang parating pinagmamalaki ko, diretso o patas po ako pagdating Okay. sa pagtatrabaho. Yun, dahil dyan, diretso tayo sa yun nga, yung segment natin, sir, na don't skip a beat, yung version natin ng Fast Talk. So, 5 questions na to. Gusto ko, kung gaano ka kabilis tumawag, Ganun na? ganito ka rin kabilis sumagot. Sige. Okay? Ready ka na ba? Ready. Sige. Sino pinakamareklamong player? Alam mo na yun. Banggitin mo. Alam niyo na yun kung sino yun. Okay, ayaw mo sagutin Sino nakakabinging coach? Nakakabinging coach? Alam mo na rin yun. Magbagay ka na, hindi magagalit yun. Sino pinakamasunuring player? Ayan. Masunuring player, rookies. Okay. Yung mga bago, masunurin yan. Wala bang sungay? Hindi, sinabi ko, may masunurin sila kasi rookies, di ba? Okay. Ayun yun. Sino pinakamasunuring coach? Masunuring coach. Lahat. Lahat. Okay. Sige. Anong mas mahirap? Pag-referee o public servant? Parehas. Ayaw pumiling isa. Sige. Anong mas fulfilling? Pag-referee, pagiging public servant? Parehas din. Okay. Ayaw mo talaga, gusto mo gitna talaga. Yun talaga, yun ang gusto mo makilala. So, pagiging gitna, pagiging pata sa lahat. So, yun, dahil dyan, nagtatapos ang ating episode ng Lockdown. Maraming salamat, Sir Nol. At may gusto kang sabihin dito pala, sir. May gusto kang final message sa mga player, coach, PBA fans na sa mga kapwa ko mga referees, dun sa mga kapwa ko referees, wag kayong mag-alala bago ko magretiro. Yung aking na natitirang galing, ipamamahagi sa inyo. parang Yun lang po. At maraming salamat. Magandang hapon. yun. Sa mga fans, saka mga coaches, player, wala kang gustong sabihin? Hello. Ako, right? Hello there. Maraming salamat. Thank you, sir.